Hi mga kabeshi kung magaganda na katulad ko. Char! Nagluto pala ako ng cornbread, fried squash, macaroni, at pork beans mga kabeshi. Gusto niyo bang makita kung paano magluto ang isang magandang Filipina ng isang American food? Aba ano pang hinihintay nyo? Panoorin nyo ang video ito. So, welcome sa panlasang Lot-Lot. Charot! Charot lang. So, dito pala mga kabeshi, kailangan natin ng cornmeal. So, kailangan din po natin ng flour. Ayan, nailagay ko na. Tapos, haluin lang natin siya. So, kailangan din natin ng lard. I-melt natin siya. Kung wala kayong ganyan, pwede kayong gumamit ng mantika. So, habang piniprepare ko yung cornbread mixture, kailangan nating i-preheat itong oven natin sa 450 Fahrenheit, ganun. So, ito na yung ating lard. Natunaw na siya. So, kailangan muna natin itong palamigin bago natin ito ihalo. So, ngayon naman, ilalagay na natin itong gatas. At pwede po kayong gumamit ng buttermilk. Kaya lang wala po kaming buttermilk. So, yan na lang po yung ginamit namin, yung regular na milk. So, okay na yan. Tapos, i-mix lang natin. So, lagyan ulit natin ng milk. And then, lalagyan na rin natin ng itlog. So, ilagay na rin natin yung ating melted lard. And syempre, i-mix natin ulit na may kasamang pagmamahal. Ganon. So, kailangan pala nating painitin yung ating pan. So, ayan, okay na siya. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng butter. Mainit ka ba? Medyo mainit siya. Tapos, mag-sprinkle lang tayo ng konting cornmeal. So, ngayon naman, ibuhos na natin itong cornbread butter dito sa mainit na baking pan. So, itong recipe ito pala mga kabeshi is galing pa to sa nanay ng aking asawa. Kasi one time, natikman ko yung cornbread ng aking mother-in-law at nagustuhan ko siya mga kabeshi. Kaya tinanong namin yung kanyang recipe. Tapos, ito na nga, ginagawa na natin. I hope magiging okay yung kanyang outcome. So, let's go mga kabeshi. Bake na natin ito. Excited na ba kayo? Dahil ako excited na rin. Char. So, i-bake lang natin ito for 20 minutes or until golden brown. And the toothpick comes out clean from the center. Ganon. So, ngayon naman mga kabeshi, ang next na gagawin natin is yung ating mac and cheese. So, magpapakulo lang po tayo ng tubig. At lagyan natin ito ng konting asin. Tapos, takpan natin. Tapos, antayin lang natin siyang kumulo. So, ayan. Kumulo na siya. Pwede na natin ilagay yung ating macaroni. And haluin lang natin siya occasionally, ganun. So, okay na to. I-drain na natin. So, ibabalik natin yung kawali sa apoy. Tapos, ibabalik din natin yung macaroni na pinalambot natin dito sa kawali. At dapat nasa mahinang apoy lang tayo. So, itong cheese kasama na doon sa ating packaging, sa binili nating mac and cheese. Magkasama na sila. Ihahalo mo lang sila dyan mga kabeshi. And super easy lang siya. Sundan nyo lang yung instruction sa box. So, okay na ito mga kabeshi. Ngayon naman, magpiprito na tayo ng squash. Hiwain lang natin ito ng pabilog. So, ilagay natin ito sa bowl at ibabad natin ito sa gatas. Pwede kayong gumamit ng buttermilk dito mga kabeshi. Kung marami kayong gatas, dagdagan nyo lang hanggang sa lumubog yung ating yellow squash. Pero ako okay na yan. So, ayan mga kabeshi, okay na po yung ating cornbread. Hanguin na natin ito mula sa oven natin bago pa masunog. So, palamigin muna natin dyan kasi magpiprito pa tayo ng squash. So, ngayon naman, hanguin na natin itong binabad nating yellow squash sa gatas. Tapos, lagyan natin siya ng cornmeal. Ayan. Yung cornmeal, nilagyan ko lang siya ng paminta sa asin. Tapos, ayan, alugin natin dyan para ma-coat siya ng ating nilagay na cornmeal. Ganyan. Alug-alug-alug. Ganyan. So ngayon naman, maglalagay na tayo ng mantika dito sa kawali. Painitin natin yung mantika, mga at least 375 Fahrenheit. So okay na to, sakto na yung init niya. So panahon na para prituhin natin itong ating yellow squash. So prituhin lang natin ito hanggang sa mag-golden brown. Ganun.
kabeshi, luto na po yung ating fried squash. So, ngayon naman, iinitin lang natin itong ating black eyed peas. Madali lang naman itong initin. Tanggalin nyo lang yung tubig niya. And then, maglalagay tayo ng konting butter dyan sa ating mahiwagang kaldero. And then, painitin lang natin siguro mga at least 2 minutes itong ating black eyed peas. Ganun. Tapos, nilagyan ko lang siya ng konting asin. And then, okay na yan. So, ito na yung aking mga niluto. Tapos na tayo. So, syempre, kainan na. Ang sarap. Ang sarap. Let me see if you like my black eyed peas. Mrs. Treadwell, is that a fact? Yeah, it's good. You know, you're beginning to interest me, Mrs. Treadwell. Looks like somebody all The the macaroni. time. Now, there might be a reason. I got a little worried, Beth. I It's couldn't good. Who are you? Take me home now, Cole. Please. Delicious. No, now hold up here a minute. Zucchini. because just about It's enough. no zucchini. You sure Squash. have to be taken out in horsewhip. I think I seen you somewhere before too. About 10 days ago, you tried to spook me. It's good. Oh, Really? you're her husband. Sarap? Syrup. No, that's perfect. I was just about to ask her out to buy her a These drink maybe myself. they cooked a little too She long probably with would have taken something. me up on it if too you high had to busted heat. in here. Cole, what's the matter? Cornbread is good. What are you anyway, a preacher? It's not very fluffy. Maybe it needed more flour. Let's go, Beth. Another one. Now wait a minute, I ain't through. Oh, you Stop. had that. Because over at Toyota, there's a big pond. Ay! They're flying na, babe. Lumilipat sila. Ang dami nila, oh. Every one of them will be over at Toyota. So ayan mga kabeshi, maghugas na tayo ng pinggan. Ako lang ba yung masipag maghugas ng pinggan ng mano-mano kahit mayroong ano naman, dishwasher? Comment down below dyan kung sino yung mga Filipina na masipag maghugas ng mga pinggan mano-mano kahit mayroon na silang dishwasher. Kasi mas nasanay akong maghugas ng mano-mano. Alam niyo ba yun? Tapos wala naman akong masyadong ginagawa kaya mas gusto ko maghugas ng mano-mano.